ha. Your condition is not the same as before. Makinig ka naman sa amin ng daddy mo. Mahina at parang nawawala na ng pag-asang pakiusap ng ina ni Sam sa kanya. Kailangan mo mag-undergo sa operasyon, anak. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor sa'yo. Ayaw namin na mawala ka sa amin, anak. Natigil ang ina niya sa pagsasalita nang makaramdam na naman ng pagkawala ng hininga si Sam. Ang dalaga kasi ay may sakit sa puso at kinakailangan na itong maoperahan bago pa yun makaapekto ng sobra sa kanya. Sa ngayon kasi ay simple mga panghihina, paghahabol ng hininga at ang hindi niya pwedeng paggalaw ng masyado. Maaari kasi siyang mapagod at makaapekto yun sa puso niya. Mr. and Mrs. Miller, tatapatin ko na ho kayo. Mahina na ang puso ng anak nyo dahil sa hindi pagsunod ng mga mandatory check-ups at ang pag-maintain ng mga gamot niya. Huminga ng malalim ang mag-asawang Miller dahil sa narinig. Maaring hindi na kayanin ng katawan ng anak nyo. Operasyon na lang ang tangi kong maipapayo sa inyo. Pagkaalis ng doktor ay doon na tuluyang bumuhos ang luha ng ina ni Sam Haley Miller. Si Sam Haley Miller ay edad 18 pa lamang. May heart disease ito mula sa pagkabata. Namana niya yun sa kanyang ama. Haley, anak, sandali lang naman yun eh. Pumayag ka na anak ko. Pakiusap muli ni Sarah Miller, ang ina ni Sam. Si Hector Miller naman ay ang kanyang ama. Ngumisi ng bahagya si Sam at bumuntong hininga bago tumango. Gusto niyang gumaling, hindi dahil sa gusto ng katawan niya, kundi dahil sa mga taong umaasa sa kanya at naghihintay sa paggaling niyang muli. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ng kanyang ama. Opo, daddy. Basta ba, pag gumaling na ako hahayaan niyo na ako magtrabaho sa kumpanya mo. At gusto ko ding umuwi ng Pilipinas, dad. Nakangusong umiti si Sam nang makitang kumamot sa ulo ang kanyang ama. Ayaw kasi ng mga ito na magtrabaho siya sa kumpanya nila dahil nga sa kanyang kondisyon. Dahil din sa sakit niya ay tumira muna sila pansamantala sa Italy. Sa huli ay wala ding nagawa ang mga magulang niya sa kanyang hiling. Siya si Alessandro Brambilla, ang pinakamagaling na doktor namin dito. Siya din ang may-ari ng ospital na to. Tumango ang mag-asawang Miller habang nakatitig sa lalaking busy sa pagtingin sa papel ni Sam. Siya kasi ang naka-assign sa operasyon ng anak nila. Meron na bang donor ang pasyente? Malamig at walang emosyong tanong sa kanila ni Alessandro. Siya ang kinikilala sa iba't ibang bansa dahil sa husay nito bilang isang doktor. Madami din itong pag-aaring ospital at kung minsan ay siya mismo ang nag-a-assign sa sarili niya na maging doktor ng isang pasyente. Isang ospital na pagmamay-ari niya ay kung saan nakakonfine si Haley. Meron na. Ang ama ni Haley ang sumagot. Tumango lang si Alessandro at pinakita ang screen ng monitor niya. Ipinaliwanag at sinabi ng lalaki ang lahat ng maaaring gawin nila at ang pwedeng resulta ng operasyon kay Sam Haley. Sinigurado naman ng lalaki na gagawin niya ang lahat ng makakaya upang maging successful ang operasyon. Napanatag naman ang mga magulang ni Haley at ilang oras lang ay isasalang na ito. Matapos mag-ayos ni Alessandro ay tumitig siya sa dalagang walang malay at animoy parang walang sakit at payapa lang na natutulog. Humiti siya at nilapitan si Sam. After this, I swear, you'll only be mine. Matapos sabihin yun ay hinalikan niya sa noo ang dalaga. Isang linggo ang lumipas mula nang maging successful ang operasyon ni Haley at ngayon ay nagagawa na nitong maglalalabas sa ospital upang maglibot at babalik kapag oras na ng kanyang pahinga at pag-inom ng gamot. Bukas ay pwede ka na daw lumabas, Bes. Nakausap ko nga pala si na tita. Aalis ka na pala? Malungkot na sabi ng matalik niyang kaibigan kay Haley. Si Marian Costa ay ang matalik niyang kaibigan mula high school. Mahirap at nakakalungkot na magkakahiwalay sila dahil sa nasanay na ang dalawa na palaging magkasama. Aalis na kasi siya at sa Pilipinas na mag-aaral. Sama ka na lang, ako na magpapaaral sa'yo. Nangingiting alok ni Haley sa kaibigan niyang aambasa ng hahampasin siya ngunit hindi nito itinuloy. Next month pa kasi kami uuwi doon. Alam mo naman si Daddy, ipapakasal daw ako sa anak ng kasosyo nila. Balik seryosong sabi ni Marian kay Haley. I don't know what to say yan. Gusto mo ba ang plano ng daddy mo? Mahinang tanong ni Haley sa kaibigan.
Nakita naman niyang umiling ang dalaga kaya huminga siya ng malalim at niyakap na lamang ito. Everything will be alright, Marian. Just don't let your guards down. Be strong, okay? Marahang bulong ni Hailey sa kaibigan niyang ngayon ay umiiyak na. Ipapakasal kasi ito sa edad na 20. First year college ngunit malapit na siyang matali sa isang lalaking hindi naman ito mahal. Take care of yourself there, Hailey. Uuwi ako. Kinabukasan ay maagang naghanda si Hailey sa pag-uwi. Susunduin na lang kasi siya sa ospital at pagkatapos ay dederecho silang biyahe patungo sa Pilipinas. Lalabas na sana siya sa kwartong yon nang biglang pumasok ang isang babaeng nurse. May dala itong isang box. Hi Miss Hailey, someone wants to give you this. Tiningnan ni Hailey ang isang box na kulay pink at may kalakihan. May nakaipit din doong isang puting envelope na hindi gaanong kalakihan. Sino daw pong nagpapabigay? Baka nagkamali lang ho kayo ng kwartong napuntahan. Kunot noong tanong ni Hailey sa nurse na nakatitig lang sa kanya. Kaya pala gusto kanya, miss. Napakaganda mo. Nanliit ang mga mata ni Hailey sa pagtatagalog bigla ng Italianang nurse. No doubt, he have a good taste when it comes to women. Matapos sabihin yun ay iniwan na siya ng nurse. Maging ang kulay pink na box ay iniwan ito. Tulala namang tumitig si Hailey sa box. Ano nga bang ibig sabihin ng babae? Sino ang nasa likod ng pagbibigay ng box na iyon? Marahan niyang kinuha ang envelope sa itaas ng box at binasa ang nakasulat na pangalan doon. Kumunot lang ang noo niya nang makitang tanging AB lang ang nakasulat. AB? Who are you? Mahinang tanong ni Hailey sa kanyang sarili habang binubuksan ang envelope. I'm always watching you from afar. Till we meet again. Love. Agad na nabitawan ni Hailey ang envelope na hawak nang may makitang picture niya habang kumakain ng mansanas. Stolen shot yun at parang sa may bintana ng kwarto niya sa ospital yun nakuha. Maging ang nakasulat ay nakapagpakaba sa kanya. Nakasulat din doon ang buo niyang pangalan. Ipinagsawalang bahala na lang niya yun at tiningnan ng isang itim na dress na may ilang alahas. Makalipas ang 5 taon ay nakapagtapos na din ang pag-aaral si Hailey. Nagsimula na din itong magtrabaho sa kanilang kumpanya. Sa nakalipas na ilang taon na yun ay ramdam ni Hailey na may palaging nagmamatsyag sa kanya saan man ito magpunta. Hindi naman niya naramdaman ng takot o pangamba sa taong sumusunod sa kanya. Bagkus ay para pangang naging tagaprotekta niya pa ito. Palagi kasi siyang nalalagay sa panganib mula nang maipakilala siya bilang nag-iisang anak ng mga Miller. Tuwing nakakaramdam siya ng panganib ay palaging may magpapakitang isang lalaking nakapurong itim at hindi kilala. Dahil dito ay hinayaan na lamang niyang sumunod sa kanya ang lalaki. Magaan din naman kasi ang loob nito, lalo na at ni minsan ay hindi pa siya pinahamak o sinaktan ng lalaki. Miss Miller! Hindi porkit anak ka ng owner ng kumpanyang to magagaganyan ka na. Baka nakakalimutan mong under ka ng department ko. Ngumiwi na lamang siya nang dahil sa paninirmon sa kanya ng marketing specialist ng kanilang kumpanya. Kailangan pa kasi nitong aralin ng tungkol sa marketing specialist habang wala pang posisyon para sa kanya. Ito din naman ang gusto niya, ngunit parang gusto na din niyang umayaw dahil sa pagbubunganga ng kanilang marketing specialist. Alam mo Sam, if you don't want to follow my rules in this department, you can leave. Humanap ka ng ibang department na walang rules. Sa inis na nararamdaman niya ay padabog na tumayo si Sam at nilapitan ang kanyang boss. Nakita naman niyang bahagya itong umatras. Ngumiti siya at pinagsiklop ang 2 kamay sa kanyang dibdib. You fucked up, miss. Nakakalimutan mo atang hindi mo naman dapat posisyon yan. Bago siya tumuloy sa pagsasalita ay pinalibutan muna niya ng tingin ang buong palapag. Marami na silang nakuhang atensyon at mukhang nakarating na din ito sa kanyang ama. You shouldn't make a rule na ikaw mismo ay hindi nasusunod yon. Remember, Miss Florante, this position is mine. Matapos sabihin yun ay agad niya itong iniwan. Naisip niyang mas mabuting lumabas na lang muna siya dahil sa siguradong ipapatawag na siya ng ama niya. Wala ito sa wisyo habang naglalakad kaya hindi niya napansin ang paparating na bus sa banda niya. Tinitigan niya na lang ito at hinintay na bumangga yun sa kanya. Ngunit kagaya nga ng inaasahan ay may humila na sa kanyang kamay at niyakap siya nito. Agad na bumalot sa katawan ni Sam Hailey ang mga kamay ng lalaking palaging nagliligtas sa kanya. Bago pa niya maharap ang lalaki
ay agad na siya nitong hinila at idinala sa isang iskinita. Isinandal siya nito sa pader at agad naman na bumungad kay Hailey ang galit at nag-aalalang mga mata nito. "You saved me again! How come that I didn't even notice you following me?" Naguguluhang tanong niya sa kaharap niyang lalaki. Hawak pa din siya nito sa kamay at nasa bewang pa din nito ang kabilang kamay. Itinaas ni Hailey ang kaliwa niyang kamay at akma sanang aalisin ang mask na nasa mukha ng lalaki nang hawakan siya nito doon at idinala yon sa may dibdib niya. "Sino ka ba talaga?" Pahabol na tanong ni Hailey nang biglang tumalikod ang lalaki at akmang aalis na sana. Nag-side lang ito at itinaas ang kaliwang kamay. Animo ay nagpapaalam na. Bumuntong hininga na lamang si Hailey at isinuklay ang mga kamay sa kanyang buhok. Sa isip niya'y siguro nga ay tama na hindi muna nito makilala ang lalaki. Makalipas ang isang linggo ay tuloy pa din sa pagtatrabaho si Hailey sa kumpanya nila. Sa isang linggo din yun ay hindi niya naramdaman ang pagsunod sa kanya ng lalaki. Kahit saan man ito magpunta ay wala na ang dating pakiramdam niya na may palaging nagmamasid sa bawat kilos niya. Aminin man ni Hailey o hindi ay alam niyang naninibago siya na wala na ang lalaking nakasunod palagi sa kanya. Sa loob kasi ng ilang taon ay nasanay na si Hailey na may nakasunod sa kanya kahit saan siya magpunta. "Okay ka lang ba, anak?" Bumaling ang mga mata ni Hailey sa ina nang magtanong ito. Anniversary ng kanilang kumpanya kaya may party na magaganap mismo sa kanilang bahay. Hindi pa mawari ni Hailey kung bakit sa bahay mismo nila ang party, kung pwede namang sa kumpanya na lang kagaya ng mga nakaraang anibersaryo. "Ladies and gentlemen, can I get your attention?" Napatingin si Hailey sa stage kung nasaan ang kanyang ama. Malawak ang ngiti nito sa labi habang ipinapalibot ang tingin sa buong lugar. Sa lawak kasi ng kanilang backyard ay nasa 150 ang kanilang naging bisita. "Let me introduce to you my one and only daughter, Sam Hailey Miller. Anak, pwede ka bang pumunta dito?" Hindi inaasahan ni Hailey ang biglaang pagpapakilala at pagtawag sa kanya ng kanyang ama, kaya nag-aalangan itong tumayo, lalo na nang nagpalakpakan ng mga naroon at ang lahat ay nakatingin sa kanyang direksyon. Ngayon lamang siya ipinakilala ng ganito dahil kadalasan ay mga meeting lamang siya ipinapakilala ng ama niya at hindi sa isang malaking party na kung saan ay napakaraming tao. Nang makaakyat na siya ng stage katabi ng kanyang ama ay saka lang niya napansin ang isang lalaki na katabi ng ina niya. Hindi alam ni Hailey, ngunit nakaramdam ito ng kakaiba nang makita ang itsura ng lalaki. Pakiramdam niya ay kilala niya ito, ngunit hindi pa nga lang niya mawari kung saan niya ito nakita. Tumungo na lamang si Hailey at pasimpleng sinulya pa ng katabi ng kanyang ina. Nahuhuli din naman niya itong nakatitig sa kanya. Kaya mas pinili na lamang niyang tumungo at titigan ng mga daliri sa kamay. "Sa tingin ko, nasa tamang edad naman na ang anak ko para magkaroon ng isang lalaking makakapiling niya sa kanyang buhay. Isa pa, alam kong hindi naman ito aayawan ng anak ko. Kaya naisip ko na habang maaga pa, ay mas mabuting maipakasal na ang anak ko. Hindi ba't mas mabuti yun, anak?" Gulat at hindi maipinta ang naging reaksyon ni Hailey sa tinuran ng kanyang ama. "Kasal?" Naguguluhang tanong ni Hailey at tiningnan ng nangungusap na mga mata ang kanyang ina. Pagkatapos ay tinitigan naman ito ang lalaki na ngayon ay nakapamulsa at seryoso lang na nakatingin din sa kanya. "Daddy, what does this mean? Anong kasal? Ako? Bakit?" Nangihinang tanong ni Hailey sa kanyang ama habang seryoso na nakatingin pa din sa lalaki. Wala pa ding emosyon sa mga mata ng lalaki. Kaya nilapitan niya ito at hinawakan ang kabilang braso upang siyang tanungin niya. Who are you? Ikaw ba? Bakit ka pumayag? Hindi ka naman mukhang interesado sa akin. Kaya bakit?" Niyog-yog ni Hailey ang braso ng lalaki, ngunit bigla na lamang nitong kinuha ang kabilang kamay pa ni Hailey at pinagsiklop ang kanilang mga palad. "Alessandro Brambilla, a doctor and CEO ng isang malaki at sikat na kumpanya. Siya ang mapapangasawa ng unika iha ko." Mas lalong nanghina ang mga panihili sa narinig. Laking pasalamat na lamang niya nang yakapin siya ng lalaking si Alessandro sa kanyang bewang. "Hold on baby, everything will be alright." Nang marinig ni Hailey ang boses ni Alessandro ay doon lamang niya napagtanto na ito pala ang matagal na niyang stalker. Tama nga ang kanyang hinala na may kakaiba rito at ang pakiramdam niya na kilala niya ang lalaki. "Ikaw?
Nanginginig ang kanyang boses nang itanong iyon. I'm sorry. Ayaw ko manipulahin ang lahat. Pero ayaw ko din na masayang lahat ng pinaghirapan ko. Matigas at pinal na sabi sa kanya ni Alessandro. Humigpit ang pagkakahawak ni Hailey sa magkasiklop na kamay nila ni Alessandro. Alam niyang babaon ang kuko niya sa balat ng lalaki, ngunit binaliwala na lamang niya yon at mas idiniin pa ng lalo. Nang bumaba sila sa stage, ay patuloy lang na nakaalalay sa kanya si Alessandro kaya hindi siya bumagsak sa lupa dahil sa panginginig. Galit at pagkagulo ang nararamdaman niya ngayon. Nagpaalam siyang magpapahinga na muna, ngunit sumunod namang muli si Alessandro sa kanya. Nasa sala pa lamang sila ay hinarap na niya ito at malakas na sinampal. How dare you to manipulate me? Tingin mo ba magugustuhan kita dahil sa ginawa mong to? No! Okay na eh. Okay na ako na sinusundan mo lang ako. Pero ito? Kasal? Bullshit! Sabay na sumbat niya kay Alessandro na siya namang pagbuhos ng luha sa kanyang mga mata. Alessandro, okay. Tatanggapin ko ang kasal. Kung yan ang ikakasaya niyo. Napatigil siya sa pagsasalita nang ipakita ni Alessandro ang kanyang cellphone. May litrato doon ng kanyang ama na nakikipag-usap sa ama ng isa sa mga investors nila. Nagtaka naman siya nang ilipat ni Alessandro yon at doon nagplay ang isang video. Your father wants you to marry Nicolay Morales, isa sa mga kilalang naging drug addict, at isa din sa mga sumubok na kidnapin ka at gawing pain sa ama mo. The other investors na gusto kang pakasalan ay sila din ang naging threat sa buhay mo. Tinakpan ni Hailey ang kanyang bibig na makitang naglabas ng baril ang isang matandang investors kasama ng kanyang anak. Itinutok nila yon sa ulo ng ama niya at may mga sinabi. Pagkatapos ay tumango ang ama niya at muling umupo. Nasa isang cafe sila at sa tagong parte ng kanilang pwesto. Your father's in danger that time. Thankfully, my men is there. They help him to go out. Hindi ko basta nalang minamanipula ang lahat, Sam. May mga bagay na kung alam kong dapat ay akin lang. Matapos sabihin niyo na Alessandro ay iniwan siya nito at muling babalik sa party. Pagkapasok niya sa kwarto niya ay doon siya umiyak. Sa pagod ay nahiga na lang siya sa kanyang kama at doon ibinuhos ang galit. Sa kabilang banda naman ay bumalik si Alessandro sa party, hindi para makisaya, kundi ay gusto niyang makausap ang ama ni Hailey. Hindi inaasahan ni Alessandro na ganoon ang magiging reaksyon ni Hailey kaya nakaramdam siya ng pait. Mr. Brambilla, where's my daughter? Napangisi siya nang marinig ang boses ng lalaking pinakamamahal ni Hailey, ang ama nito. Ang litrato at videong ipinakita niya ay taliwas sa nakita at sa pagkakaintindi ni Hailey. Na mga araw na kinunan niya yun ay hindi yun tungkol sa threat para sa kanyang ama dahil ang ama mismo ni Hailey ang nagpapahamak sa kanya. Dahil kasi sa bankruptcy ng kumpanya ng mga Miller ay nabulag sa pera ang ama ni Hailey. Pinlano nito na ibenta ang sariling anak upang makaahon ang kanilang kumpanya. Ngunit agad na nalaman yun ni Alessandro kaya imbis na mapunta si Hailey sa mga Morales ay minanipula na niya ang lahat at mabilis na inalok ng malaking pera ang mga Miller. Agad naman silang nasilaw kaya ginawa niya yung advantage at agad na sinabi ang kapalit. Iyon ay ang maikasal sila ni Hailey sa lalong madaling panahon. I want Hailey to live with me. Pagkatapos ng kasal, gusto kong lumipat na siya sa bahay ko. Malamig at walang emosyong sabi ni Alessandro nang hindi sinasagot ang tanong nito kanina. You're funny, Mr. Miller. Nagawa mong ibenta ang anak mo ng gano'n na lang. Nanunuyang ngumiti si Alessandro kay Hector Miller, ang ama ni Hailey na siyang mismong nagpapahamak sa sariling anak. Watch your words, Alessandro. Ngumisi lang si Alessandro at nilisan ng lugar na yon. 3 araw ang lumipas at ang araw ding ito ay ang kanilang kasal ng lalaking matagal na niyang gustong makilala. Ang akala niya ay okay na, ngunit hindi pala niya kayang maikasal na lamang ng ganun-ganun na lang. Ang dating pangarap ni Hailey na maglalakad sa mahabang red carpet papunta sa aisle sa loob ng napakalaking simbahan, sa harap ng napakaraming tao ay natupad, ngunit taliwas ito sa inaasahan niyang kasal. Hindi ito ang pangarap niya. Hindi ganitong kasal ang gusto niyang mangyari, at lalong hindi sa lalaking hindi niya mahal at hindi man lang gaano kakilala. Sa pag-abot pa lamang ng kamay niya kay Alessandro ay siya namang pagbuhos ng luha niya. Kita yun ni Alessandro,
Ngunit iniiwas na lamang ng lalaki ang tingin at inalalayan si Hailey na tumayo sa harapan ng padre. Alam niyang kapag natapos na ito ay tuluyan na siyang matatali sa isang lalaking hindi niya gaanong kilala. Nagsimula ang seremonya hanggang sa hindi niya namalaya na isinusuot na ni Alessandro sa kanya ang singsing. Tanging tangulang kasi lagi ang sinasagot niya sa mga tanong ng pari dahil wala ito sa tamang wisyo. Nang siya naman ang magsusuot ng singsing kay Alessandro ay tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nakangiting anunsyo ng padre sa kanila. Marahan namang lumapit sa kanya si Alessandro at tanging pagtitig lang ang naging tugon ni Hailey nang simulang iangat ni Alessandro ang belo na tanging tumatakip sa kanyang muka. Nang tuluyan nang maiangat yun ni Alessandro ay tinitigan muna siya nito. I don't regret anything, Sam. If manipulating everything means having you, then I'll do it till I finally make you mine. Pagkatapos nun ay marahan na hinalikan ni Alessandro ang kanyang labi. Hindi siya tumugon nang gumalaw ang mga labi ni Alessandro, pagkus ay bahagya niya lang na itinulak ang lalaki at mabilis na humarap sa mga tao. Ngumiti siya, ngunit hindi aabot sa mga mata niya ang kanyang ngiti. Siguro nga ay ganun ang destiny ng kanyang buhay. Sabay na lang sa agos kahit na labag yun sa kanyang kalooban. Ito na ang bagong buhay niya, isang brambilya, asawa ng isang sikat at mayamang lalaki. 2 linggo mula nang ikasal sila at matapos ang kasal nilang yun ay lumipat sila sa isang napakalaking bahay ng kanyang asawa na si Alessandro. Matapos din ang kanilang kasal ay nagpaalam na ito na aayusin niya ang trabaho sa ibang bansa at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito umuwi. Nag-hire din ng 2 bantay niya si Alessandro, ngunit nagmukha itong mga hindi bantal dahil sa arte ng mga ito. Madaldal at napaka-energetic na animoy hindi na uubusan ng lakas at hindi napapagod kakasalita. Hindi naging boring ang paninirahan niya sa napakalaking mansyon ng asawa niya dahil sa 2 lalaki. Oops! Panalo ako, Drake! Ang daya mo naman! Ang sakit ng balat ng mukha ko! Reklamo ni Hailey nang hilain ni Bob ang tali na nakakonekta sa ipit na nasa baba ni Hailey. Naglalaro kasi sila ng Uno at kapwa mga naka-Indian seat lang sa sala. Nakasapi ng isang comforter at may mga nakakalat na chichirya na wala ng laman. Meron ding ibang mga bote ng iba't ibang drinks pero wala namang alak. Si Andre Costa at si Bob Greshon, ang mga bantay ni Hailey. Sila din ang mga matalik na kaibigan ni Alessandro kaya magpagkakatiwalaan niya ang mga ito. Andaya! Bobo, talo si Andre eh! May pagtatampong sumbong ni Hailey kay Bob. Pumalatak lang si Bob at tinitigan ng masama si Andre kaya walang nagawa ang lalaki at inilapit ang muka kay Hailey. Mabilis namang humalakak si Hailey na magsisisigaw si Andre dahil sa ilong pala nito nakaipit ang pang-ipit ng damit. Andre, ano ba? Iharap mo nga doon kung babahin ka. Kadiri yung laway mo. Marahan na itinulak ni Hailey si Andre dahil sa patuloy na pagbahing nito. Si Bob naman ay tatawa-tawa lang habang pinapamigay ang mga Uno cards. Bob, pahila naman. Isa lang, promise. Tinaas ni Hailey ang kabilang kamay at ngumiti ng malawak kaya mas lalong sumingkit ang mga mata niya. Isa lang napakadaya mo Fuck! Ang sakit! Agad na napahiga si Hailey dahil sa malakas niyang tawa. Sa kilay kasi ni Bob ang nahila ni Hailey kaya may mga kilay doon na nabunot. Daya mo! Ang sakit, Hailey! Napatigil si Bob sa kakasumbat kay Hailey nang tumayo si Andre at seryosong nakatingin sa cellphone nito. Habang nakatakip ang magkabilang kamay ni Bob sa kilay nito ay seryoso niyang nilapitan si Andre. Maging siya ay umupo na din ng maayos at inayos ang nagulong buhok. Si Alice, nag-text sa akin. Natahimik silang lahat nang pumasok biglang isang lalaking nakasuot ng pang-business attire. Seryoso at mukhang wala ito sa mood. Agad namang napatayo si Hailey ngunit hindi niya sinasadyang matapakan ng iilang tali na nakakonekta sa mga ipit ng kanyang muka. Sabay-sabay yung nahila kaya napasigaw siya sa sakit. Ngunit mabilis ding tinakpan ang bibig nang tumingin sa kanya si Alessandro nakakunot ang noo. Putya pare, lapitan mo si Hailey. Lagot tayo nito. Ngunit bago pa man makalapit ang dalawa ay mabilis na lumakad si Alessandro palapit sa kanyang asawa. Hinawakan niya ito sa baba at itinayo ng maayos. What the fuck?
Pagkarinig nila ng madiing boses na yon ni Alessandro ay mabilis na nagtulakan ng dalawang lalaki palabas ng mansyon. Sinubukan pang sumunod ni Hailey, ngunit hinila siya payakap ni Alessandro kaya hindi na siya nakaalis pa. Hi? Awkward na bati ni Hailey kay Alessandro. Nakakunot noo kasi ang lalaki habang pinalilibutan ng tingin ang buong mukha ni Hailey. Namumula ang mukha ni Hailey dahil sa mga ipit. May mga bakas din ito na parang matagal nang nakaipit ang mga yon sa balat ni Hailey, kaya mas lalong nangunot ang noo ni Alessandro. Ang dalawang yun ba ang may gawa nito? Nakita ni Hailey kung paano mag-igting ang panga ng kanyang asawa, kaya mabilis siyang umiling at itinulak ng mara si Alessandro kaya napalayo ito. Nabitawan na din siya nito, kaya mabilis siyang lumayo ng bahagya. Ngunit may isa pa palang nakaipit sa kanyang pisngi at hindi sinasadyang nakakalawit pala yon sa botones ng polo ni Alessandro kaya nahila yon. Aray ko po! O ayan, quits na tayo Andiyan ka na, Alessandro! Agad na kumaripas ng takbo si Hailey palayo sa kanyang asawa at lumabas ito upang hanapin ang dalawang ulupong na nang iwan sa kanya. Si Alessandro naman ay napangiti dahil sa inakto ng kanyang asawa. Tinawag din siya nito sa mismong pangalan niya nang hindi nauutal. Pakiramdam niya ay napawi lahat ng pagod at inis niya dahil lang sa simpleng akto ni Hailey. Umiling siya at inalis ang coat nito bago sinunda ng asawa. Nakita niya ito na nakapamewang at seryosong pinapangaralan ng dalawa niyang kaibigan na sina Andric at Vob. Napangisi siya sabay pinaikot ni Hailey ang magkabilang taingan ng mga ito. Kinagat niya ang labi upang pigilan ang muling pagsibol ng kanyang ngiti dahil sa biglaang pagtampal ni Hailey sa kanyang noo na animoy may nakalimutan. Looking for this? Itinaas ni Alessandro ang isang plastic ng gummy bear. Agad namang napalingon sa kanya ang tatlo kaya nilapitan niya na ang mga ito. Here, take it. Kayong dalawa, go to my office. Mula sa malamlam at malambing na boses ay naging seryoso at malamig na ito na ang dalawa na ang kausap niya. Kinuha ni Hailey ang gummy bear at itinago yon sa kanyang likod nang makitang nagbabalak na humingi ang dalawang lalaki. Stay here at huwag kang gagawa ng kung ano man, wife. Hindi alam ni Hailey ngunit nakita niya ang pagod sa mga mata ni Alessandro pero ipinagsawalang bahala na lamang niya yon at nang makaalis ang tatlo ay saka siyang umiti. Sigurado kasi siyang naghihintay na ang nag-iisa niyang matalik na kaibigan. May bala kasi silang magpunta sa club ngayon ngunit dumating naman si Alessandro. No one can stop me. Agad siyang tumakbo at inilusot ang daliri sa ilalim ng tuyong drainage. Kumasya naman siya doon, nadumihan nga lang. Mabuti na lang at nasabihan niya ang kanyang kaibigan na magdala ng ekstrang damit. Nang makalabas siya ay doon siya natawa sa sarili dahil sa dumi ng kanyang maputing balat. Ngumuwi siya nang mapansin ang galos sa braso at sa binti niya. Maliit lang naman ang sa braso pero sa binti ay may kahabaan din. Hindi na lamang niya yon pinansin at tumakbo sa kalsada nang makita ang sasakyang puti ng kanyang kaibigan. Mukha kang pulubi! Natatawang puno sa kanya ni Marian Costa Valdez, ang nag-iisa niyang matalik na kaibigan. Nasaan na yung damit? Pumasok siya agad sa backseat at tiningnan ng paper bag. Nang makita ni Hailey ang lamang yon, ay ngumuwi siya. Sobrang iksi kasi noon at alam niyang hapit na hapit din yon sa katawan. Kita ang cleavage at ang balakang niya. Heart shape kasi ang style sa may dibdib nito at hanggang kalahati lang ng legs ang karugtong na short na yon. Breathtaking, honey! Puri sa kanya ni Marian nang maisuot niya yon. Sakto din naman na nakarating na sila sa 24/7 na club. Hinindatan lang ni Hailey ang kaibigan niya at saka mabilis na isinuot ang 3 inches black sandals. Pagkatapos ay lumabas siya at ngumiti nang makita ang iilang tao na nakatitig sa kanya. Mataas ang pagkakapontil ng buhok ni Hailey. Ang kanyang normal na mapulang labi ay mas lalong pumula dahil sa lipstick. Dumagdag pa ang light makeup niya na bumagay sa kanyang maputi at makinis na mukha. Let's get wasted today, Hailey! Kalimutan muna nating may mga asawa na tayo! Sabay silang tumawa at tumayo upang pumunta sa kumpulan ng mga nagsasayawan. Si Alessandro naman ay nakatitig lang sa kanyang cellphone kung saan nakikita niya ang asawang si Hailey na masayang nagsasayaw. 3 oras na nila itong hinahanap at ngayon pa lang siya nahanap ni Vob at sa isang club pa talaga ito nagpunta. I'll be there in 10 minutes.
Malayo ang club na yun sa mansyon nila pero hindi naman nakapagtataka kung ang dapat ay kalahating oras na biyahe ay magiging 10 minuto lang sa isang Alessandro Bambilla. Sa kabilang banda ay walang habas na nagsasayaw si Hailey habang ang kaibigan niya ay nasa upuan na nila at natutulog na. Pinasundo na niya ito at siya naman ay wala pang balak na umuwi. Lasing na din siya at hindi niya mawari at makilala ang sarili sa mga ginagawa niya. Nang makaramdam siya ng pagsusuka ay agad siyang tumakbo kahit na may nakakabangga pa siya sa mga dinaraanan niya. Nang makapasok siya sa CR ay dumiretso agad siya sa isang cubicle at doon napaubo at nagsuka. Damn, ang sakit ng tiyan ko. Inaantok na bulong niya nang matapos ito sa pagsusuka. Agad siyang lumabas ng cubicle nang biglang may humila sa kanya at isinandal siya sa pader. Sino ka? Nahihirapang sigaw ni Hailey nang simulang halikan siya ng lalaki sa kanyang nakalitaw na braso. Umakyat pa yon na ikinaiyak ni Hailey. Aktong hahalikan na siya ng lalaki sa labi ngunit may biglang humila dito dahilan upang mapasigaw siya dahil sa pagsuntok ni Alessandro dito. You fucker! You don't have the rights to touch what's mine! Pagkatapos nun ay hinila na siya ni Alessandro palabas doon nang pumasok sina Andric at Vob. Ano ba? Nasasaktan ako! Nahihirapan hinila ni Hailey ang kamay mula kay Alessandro nang makalabas na sila ng club. Alessandro! Nagulat siya nang bigla na lamang sinuntok ni Alessandro ang pader. Ilang beses niya yung ginawa at alam ni Hailey na nagkasugat na ang asawa niya dahil doon. Tama na please! Marahan na hinawakan ni Hailey ang kamay ni Alessandro kaya tuluyan na itong tumigil. Bakit ka tumakas, Sam? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig niya ang galit at lamig sa boses ni Alessandro. I'm sorry. Mahinang sabi ni Hailey pero narinig lang niyang nagmura ito ng paulit-ulit bago siya nito hinila papasok ng sasakyan. Palabasin niyo na ako dito! Drake! Bob! Nagsusumamong pakiusap ni Hailey sa dalawa. Nasa loob kasi siya ng kwarto niya at ang dalawa ay nasa labas at doon siya kinakausap. Bawal kasi ang dalawa na pumasok sa kwarto ni Hailey. 3 araw na ding nakakulong si Hailey doon mula nang mangyari ang insidenteng yon. Kompleto naman siya sa pagkain, gamit at mga iPad na kailangan niyang magamit. Nagkasagutan kasi sila ni Alessandro ng gabing yon. Ngayon ay mas naging mahigpit na ito sa kanya. Hailey, pansamantala lang naman to eh. Isipin mo lang kung wala si Alice dito, ano na kaya nangyari sa'yo? Si Andric yun. Hailey, mas masaya naman kasi dito. Mas safe at hindi ka pa paghihigpitan ni Alice kung naging mabait ka lang sana. Kung sinunod mo lang sana ang utos niya. Nag-aalala lang man si Alice sa'yo dahil mahal na mahal ka niya. Si Vob yun na halata sa boses ang pag-aalala at pangungumbinsi. Kahit pumasok na lang kayo dito. Drake! Vob, please! Pakiusap muli ni Hailey ngunit nanahimik na ang dalawa. Pero rinig pa din niya ang mabibigat na hininga ng dalawa. Kung ayaw niyo akong palabasin o kahit na pumasok kayo dito ay hindi pwede, then I should make another plan. Seryosong sabi niya bago tumungo sa balkonahe. Nasa 3rd floor ang kwarto niya kaya mataas yun kung tatalunin niya. Ayaw niya sa lahat ay ang ikinukulong siya dahil sa mga bagay na bigla na lamang pumapasok sa isip niya. Ngumuwi siya nang makita ang panlinis niya ng kuko. Matalim yun at matulis kaya kinuha niya yun at tinitigan. Ito ang iniiwasan niya. Sa tuwing nakakulong siya o kung minsan ay hindi makalabas ay madaming bagay ang mga naiisip niyang gawin kahit na nakakasakit pa yun. Hailey? Rinig niyang tawag ni Bob sa kanya. Sumunod na tawag ay si Andric na halata sa boses ang pag-aalala. Shit, Drake! Tawag mo si Alice! Susubukan ko sirain ang pinto! Napangiwi siya na makitang dumugo ang palad niya. Wala silang susi upang buksan ang pinto ng kwarto niya, kaya ngumisi siya. Andric! Bob! Laro tayo mamaya! Uno cards! Nanginig ang boses niya nang humapdi ang sugat niya sa palad. May kalaliman din kasi yun. Natawa siya nang makarinig ng kalabog at sunod na pagmumura ng kanyang asawa. Tumayo siya agad upang ihanda ang sarili. Pagbukas ng pinto ay bumunga agad sa kanya ang galit at nag-aaralang mukha ni Alessandro. Namumula ito at nakakuyom ang kamao. Ngumisi siya. Pwede na ba ako lumabas?
Kunwari pagbabaliwala ni Hailey. Hindi sumagot si Alessandro, bagkus ay nilapitan lang siya nito at pilit na tinitingnan ang kamay ni Hailey na nakatago sa kanyang likuran. Huwag mo akong hahawakan, Alessandro! Marahas na umiwas si Hailey at lumapit kay Andrik na kakapasok lang. Hinawakan niya sa kamay si Andrik at tumingin ng seryoso kay Alessandro na seryoso at mas lalong nagalit. The two of you, leave. Pagkasabi nun ni Alessandro ay agad nakaramdam ng pangamba si Hailey. Kahit ayaw lumabas ng dalawa ay sinunod pa din nila ang utos ni Alessandro. Let me see your wound, Sam. Magaang sabi ni Alessandro kay Hailey at bahagyang lumapit. Why did you hurt yourself? Muli ay umiwas si Hailey kay Alessandro at tumungo sa kanyang kama upang doon maupo. Ang sabi ko wag mo akong hahawakan! Kinulong mo ako dito, hindi ba? Sa huli ay wala ding nagawa si Hailey nang tuluyan na siyang mahawakan ni Alessandro. Sinuri nito ang sugat niya. Nasa trabaho ka kanina. Bakit ka nandito? Mahinang tanong ni Hailey at bahagyang sinulya pa ng mukha ng kanyang asawa. Seryoso lang ang mukha nito habang nililinis ang sugat niya. This wound. I'm sorry, wife. Magaan na hinipa ni Alessandro ang sugat ni Hailey. Palabasin mo na ako. Hindi na ako gagawa ng ikakagalit mo. Alessandro, ayoko nakakulong lang dito. Sa sinabi niyo ni Hailey ay tinanguan lang siya ni Alessandro. Alright. Huwag mo lang uulitin ang ginawa mo noon. Para din naman to sa ikabubuti mo, Sam. You can invite your friends here, wife. Dahil sa sinabi niyo ni Alessandro ay agad na napangiti si Hailey habang nakatingin kay Alessandro na may maliit na ngiti sa labi. Thank you, Alice. Matapos ang usapan nilang yun ay naging maayos ang mahigit isang buwan nilang pagsasama. Ngunit isang beses, sa throw party ni Hailey sa mansyon nilang mag-asawa ay naimbitahan pala ng isa sa mga kaibigan niya si Nicolay Morales, ang lalaking dapat ay magiging asawa ni Hailey. Hailey, lago tayo nito kay Alice. Alam mo namang ayaw niya sa lalaking yan, di ba? Nag-aalalang sabi ni Bob kay Hailey. Hindi din inaasahan ni Hailey na pupunta si Nicolay sa party. Maging siya ay hindi pa din mapakali dahil anumang oras ay uuwi na si Alessandro galing trabaho. Nakita nilang papunta na sa banda nila si Nicolay kaya agad nang humarang si Andre kay Hailey. Hey, whoa! I just want to have some chit-chat with you guys. Natatawang sabi nito dahil sa biglaang pagharang ng dalawa sa tangkang paglapit ng lalaki kay Hailey. Back off, dude. Kung ayaw mo mapaalis dito. Malamig at seryosong sabi ni Bob kay Nicolay na natatawa lang. Paaalisin niyo ako? Hindi kayong umimbita sa akin dito. Unless Hailey wants me to leave, right? Binalingan siya ng tingin ni Nicolay at ngumisi. Hayaan niyo na siya, Bob. Drake. Please, Nicolay. Don't make a scene here. Matapos sabihin niya yun ay agad siyang umalis at pumunta sa may garahe nang makita ang sasakyan ng asawa niya na kakarating lang. Babatiin pa lang sana niya ito nang makitang may lumabas ding isang babae mula sa kabilang upuan. Wife. Bago pa man makalapit si Alessandro sa banda ni Hailey ay agad nang nakakapit ang babae sa braso nito. Agad na umiwas ng tingin si Hailey nang makitang hinalikan ng babae sa pisngi ang asawa niya at hindi man lang ito umiwas. Hello! Sandro, is this your wife? Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa na animoy kinikilati siya nito. Ngumiwi lamang si Hailey at tinitigan din ang babae. Ako nga. Walang pag-aalinlangang sabi ni Hailey. Arranged marriage lang ang kasal niyo, hindi ba? So let me introduce myself to you. I'm Karina Garcia, his fiancée before you two got married. Tumango siya kahit sa loob niya'y may namumuong galit dahil sa narinig. Karina? Biglang sumulpot sa gilid niya si Nicolay na may dalang bote ng wine at 2 baso. Wow! Kayo na ba ulit? May panunuya sa boses ng lalaki nang itanong yon. Nicolay! I'm glad to see you here. Aren't you the one who wants to marry Hailey before? Kahit gustuhing umalis doon ni Hailey ay hindi niya yun magawa dahil sa ginawang pag-akbay sa kanya ni Nicolay. Tiningnan naman yun ng masama ni Alessandro kaya mas lalo lang siyang nakaramdam ng tensyon. Bakit hindi na muna tayo pumasok sa loob? Paniguradong hinahanap na tayo ni na Marian sa loob. Nag-aalang ang aya niya sa tatlo dahil sa tensyong nararamdaman. Sumang-ayo naman doon ng dalawa, maliban lang kay Alessandro na nakatitig lang sa kanya ng mariin.
Susunod na sana siya kay Nikolay nang umalis ito, ngunit hinila siya ni Alessandro paalis doon. Saan mo ko dadalhin? Kailangan na ako ng kaibigan ko. Natigil siya sa pagsasalita nang tumigil sila sa may gazebo. Humarap sa kanya si Alessandro na may galit. Why did you let him touch you? What was that for? Sam, bakit siya nandito? Frustrated nitong tanong sa kanya. Umiling lang si Hailey at isinuklay ang isang kamay sa kanyang buhok. Una sa lahat, nandito siya dahil inimbita siya ng kaibigan ko. Pangalawa, hindi ko inaasahan yun. Isa pa, ano bang paki mo? Ikaw nga may kasamang ibang babae. Nagsalita at nagalit ba ako? Nawawala ng pasensya niyang paliwanag. Ayaw man niya itong sagutin dahil ayaw niyang away lang ang kapupuntahan yun. Pero hindi niya napigilan ng sarili at bigla na lang nasabi ang mga dapat ay hindi niya dapat sasabihin. Hinalikan ka niya sa pisngi. Nagalit ba ako? Did I just drag you somewhere para lang pagalitan at tanungin? No! Mahigpit na hinawakan ni Hailey ang kanyang manggas sa damit. Nangingilid na kasi ang luha niya dahil sa inis na nararamdaman. Imbis na inis o galit ang makita sa reaksyon ng asawa niya ay kabaliktaran pala yun dahil para pa itong natutuwa sa ginawa niyang pagsagot. What? Nauutal na tanong ni Hailey nang tinitigan na lamang siya ni Alessandro. I like the way how you shout at me because of jealousy. Nakangising sabi nito sa kanya. Agad naman na umiwas ng tingin si Hailey dahil sa hindi niya kayang titigan ang naaaliw na mukha ni Alessandro. We always fight, baby. This is the first time na natuwa ko dahil galit ka sa akin. Dahil nagsiselos ka kay Karina. Magsasalita na sana siya biglang pagtutol. Pero bigla na lamang siyang hinalikan ni Alessandro. Damn, baby. If only you knew how happy I am right now. My wife is jealous. Halata ang galak kay Alessandro nang sabihin niya yun bago yakapin ng mahigpit si Hailey. Wala namang nagawa si Hailey at hinayaan na lang ang asawa na yakapin siya. Matapos ang kanilang yakapan ay bumalik na sila sa party. Ngunit mali ata na bumalik sila dahil nadatnan nilang nag-aaway sina Nikolay at ang dalawa na sina Andric at Vob. Si Vob ay pilit na inaawat si Andric habang si Andric naman ay parang walang naririnig at pilit pa ding inaabot ng suntok si Nikolay. Maging ang iba ay nakikiawat na din dahil sa gulong nangyari sa dalawa. Bes, pigilan mo si Nikolay! May hawak siyang baril! Agad namang naalarma si Hailey sa narinig mula kay Marian kaya mabilis siyang tumakbo. Sinubukan pa siyang pigilan ni Alessandro ngunit mabilis na itong nakalayo. Andric, tama na! Please! Hinawakan niya sa kamay si Andric at pilit na pinakakalma. Please! Nangungusap niyang tiningnan sa mga mata si Andric na kumalma ito ng bahagya. Why don't you tell her, Andric? Hindi ba't kayo lang naman na may gustong ikulong siya rito? Dahil ayaw niyong malaman niya ang katotohanan. Dahil sa sinabi niyo ni Nikolay ay muli na namang nagalit si Andric. At sa pagkakataong ito ay inilayo na siya doon ng isa sa mga kaibigan nilang lalaki. Maging si Alessandro kasi ay nasuntok na si Nikolay. Dahil naman sa kuryosidad na nararamdaman ay lumakad muli siya palapit sa apat na kalalakihan. Sa pagkakataong ito ay si Nikolay naman ang nilapitan niya at hinawakan ng isang kamay. Anong ibig mong sabihin, Nikolay? Narinig pa niya ang pagmura ni Andric at Vob at ang pagtawag ni Alessandro sa pangalan niya. What do you mean by that? Please tell me, Nikolay. Muli ay naramdaman niyang may humihila sa kanyang kabilang kamay, ngunit tiningnan niya lang yun at iwinaksi. Si Alessandro yun na nakatitig sa kanya na parang sinasabing wag. Ngumisi si Nikolay hanggang sa napunta yun sa paghalakhak. Nagsinungaling sa'yo si Alessandro, Hailey. Hindi totoong tinutulungan niya ang ama mo para hindi naman siya masaktan. Ayaw niya lang talaga na mapunta ka sa iba, kaya minamanipula niya at kinokontrol lang ama mo. Nagpantig ang dalawang tenga ni Hailey dahil sa narinig. Hailey, huwag mo siyang paniwalaan. Ipapaliwanag namin sa iyong lahat. Si Andric yun na nakikiusap din na umalis na lang siya doon at huwag nang tanungin si Nikolay. Tama, Hailey. He fucking manipulated everything just to take advantage of your father's weakness. At ikaw yun. Umalpas ang suntok ni Alessandro sa kanya, ngunit mabilis na humarang si Hailey kaya natigilan ito. Umalingaw-ngaw ang malakas na sampal niya kay Alessandro. Tumabingi ang ulo nito
at nakita ni Hailey na bumakas ang kamay niya sa pisngi ni Alessandro. Ang sama mo! I hate you, Alessandro! You controlled everything with your money! Matapos sabihin yun ay agad siyang tumakbo patungo sa loob ng mansyon at mabilis na pumunta sa kanyang kwarto. Doon ay nagkulong siya at ibinuhos lahat ng hinanakit. Sa pagod niya ay tuluyan na siyang natulog. Kinabukasan ay tinanghali na ito ng gising. Hailey, si Andrik to. Narinig niyang tawag sa kanya ni Andrik. Nakalakas ang pinto niya pero alam naman ni Hailey na may susi sila at kung gugustuhin man nila ay mabubuksan nila iyon. Sama ka sa amin, Hailey. Kain tayo sa labas. Hindi kasi kami marunong magluto ni Vab kaya aayain na lang namin ikaw na lumabas. Gusto niyang matawa dahil sa sinabi ni Andrik pero pinigilan niya. Huminga muna siya ng malalim bago tumayo at inayos ang sarili. Pinagbuksan niya ito at binungaran ng isang matamis na ngiti. Good morning, Andrik! Ipagluluto ko na lang kayo. O kaya kayo na lang ang lumabas at dito na lang ako kakain. May ligalig niyang sabi. Kinunutan lang siya nito ng noo ni Andrik kaya lalo siyang napangiti. Sige, ipagluluto ko na lang kayo. Huwag kang mag-alala. I know how to cook naman eh. Natatawang dagdag niya dahil hindi ito sumagot o tumango man lang. Halika na! Hinila na niya ito dahil sa hindi na ito nakagalaw pa doon. Hi Bob! Ipagluluto ko kayo. What do you want for lunch? Pagpasok pa lang niya sa kusina ay yun na agad ang ibinungad niya kay Bob na kasalukuyang umiinom ng kape at muntikan niya pa itong maibuga. Natawa lang siya at pumunta sa may lababo at inihanda ang lahat ng gagamitin niya. Magluluto na lang ako ng ginataang gulay. Baka kasi masira lang ang mga gulay na to eh. 3 days na ata to dito. Natatawang sabi niya bago hugasan ang mga gulay. Ngayon lang kasi niya magagawa ang pagluluto sa makalipas na 2 buwang paninirahan niya sa mansyon ni Alessandro. You startled us, Hailey. You do know how to cook? Namamanghang tanong ni Bob sa kanya. Ganon din naman ang reaksyon ni Andrik. Paniguradong matutuwa si Alice dito. Di ba, Andrik? Natigil siya sa paghalo ng Coco Mama nang marinig niya ang pangalan ng asawa niya. Narinig naman niya ang pagsuway ni Andre kay Bob. Malapit nang maluto to. Magandaan na kayo. And don't forget to remember your names after eating, ha? Biro niya sa dalawa na tinawanan lang naman ang mga ito. Maging siya ay natawa na din. Matapos niyang mailapag ang may kalahating mangkok na may lamang ginataang gulay, ay agad nang nagkanya-kanyang sandok ng kanin at ulam ang dalawa. Napangiti na lamang siya nang purihin nila yon na ang sarap at sakto lang sa lasa. Sinong nagturo sa'yo magluto, Hailey? Ang sarap eh. Si Andrik na muling sumandok ng kanin at ulam niya. Pangatlong balik na niya yun. Si Bob naman ay may ulam at kinain. Bob, ang takaw mo. Kumain ka ng kanin. Natawa siya nang lagyan ni Andrik ng maraming kanin ng plato ni Bob. Kay Nana, babysitter ko mula bata pa ako. May bahid ng lungkot niyang sagot sa tinanong kanina ni Andrik. Ang nana o babysitter niya ay 2 taon nang namayapa dahil sa katandaan nito. Sa edad na 80 ay namayapa na ito. Ala ka Bob, ubos na ang ulam. Paano si Alice niyan? Hindi pa yung kumakain. Biglang sabi ni Andrik nang marinig ang tunog ng kotse ni Alessandro. Ngumuwi naman si Hailey nang maalalang last mangkok na yon at wala na. Anong ako? Kumain ka din naman ah. Balik na ako sa ni Bob kay Andrik. Nag-asara ng dalawa dahil doon habang siya ay hindi alam kung ano ba ang dapat na gawin. Madami naman kasi ang niluto niya ngunit talagang naubos nila yon. Ay Alice, kumain kami. Tuluyan nang nanlamig ang mga kamay ni Hailey nang marinig ang papalapit na yapak ng kanyang asawa sa pwesto niya. Hailey, salamat alis na kami. Aangal pa sana si Hailey nang mabilis na kumaripas ng takbo na naman ng dalawa. Tanging sila na lang ni Alessandro ang naiwan doon. Kaya pinagbalingan na lamang niya ang pagligpit ng pinagkainan ng dalawa. Sam, how's your sleep? Malamig na tanong sa kanya ni Alessandro. Nanlumo si Hailey dahil sa lamig ng boses ng asawa niya. Hindi kagaya dati na malambing at magaan yun. Fine, ubus na ang ulam. Magpa-deliver na lang ako na makakain mo. Nauutal pang sambit ni Hailey. Hindi niya kaya na silang dalawa lang ni Alessandro. Awkward yun para sa kanya. Kaya naman agad niyang hinugasan ng mga plato at sinubukang tapusin yun ng mabilisan na lang. Sam, do you believe in him?
Natigil siya sa paghuhugas ng plato sa narinig na yon. Alam ni Hailey ang tinutukoy nito, kaya natawa na lamang siya sa sarili niya. Naniniwala nga ba siya o dapat ay hindi? Maging siya ay hindi niya alam kung ano ba ang totoo. Hindi ba dapat? Balik na tanong ni Hailey kay Alessandro. Ipinagpatuloy na din niya ang paghuhugas ng pinagkainan nang hawakan siya sa braso ni Alessandro at iharap siya nito sa kanya. Nasalubong niya ang seryoso at walang emosyong mga mata ng kanyang asawa. He's lying. Hindi yun ang totoo. Pinigilan niya ito sa pagsasalita gamit ang mahinang pagtawa. Sino ba dapat kong paniwalaan? Ikaw? Ang videong pinakita mo? Ang pagbili mo sa akin? Ang paggamit mo ng kumpanya namin dahil sa kagustuhan mo lang? Tuluyan na nitong binitawan ang mga salitang kagabi pa niya gustong masagot at isumbat. Tama! Binili mo lang ako kaya tayo ikinasal, di ba? Sinubukan muli siyang hawakan ni Alessandro, ngunit tinapik niya lang yon at nagpatuloy. I'm giving you a chance to explain now, Alice. Please explain to me. Linawin mo! Hinintay niya itong magsalita, ngunit tanging pag-iling lang ang nasiagot nito. Natawa siya at bahagyang itinulak si Alessandro. Fuck you! Siguro nga ay tama na lang na hayaan muna niya ang sarili na malinawan sa sariling paraan. Marami na ang nangyari simula nang ikasal sila ni Alessandro. Sa simula ay ramdam niyang ligtas siya tuwing nariyan si Alessandro. Bilang isang stalker lang at hindi ang ganitong sitwasyon na pareho silang hindi nagkakaintindihan. Ilang buwan na nga ba silang kasal? Ilang beses na ba silang nag-away? Ilang beses lang ba silang naging maayos? Lahat yun ay walang kasagutan dahil alam niya sa sarili niyang maging siya ay hindi na din alam. 5 buwan at patuloy pa din ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Madalas silang mag-away sa bagay na hindi alam ni Hailey kung bakit ba nila pinag-aawayan. Ngunit kahit ganun ay naging maayos at magaan pa din ang pakikitungo sa kanya ni Alessandro. Sa mga mansari nila ay palagi nitong inilalabas si Hailey kahit na madalas ay ayaw ni Hailey. At ang mangyayari na lang ay ang dalawang kaibigan ng asawa niya ang maglalabas sa kanya kahit saan niya gusto. Sa tuwing daraan ng mansari nila o kahit simpleng araw lang ay palagi siyang hinahayaan ng asawa niya na magliwaliw, magpunta sa mall at bumili ng kung anumang gusto niya. Sa mga ginagawa ding iyon ni Alessandro ay doon mas nalinawan si Hailey na mali ang pagkakakilala niya sa lalaki. Sa asawa niya, mali ang pagdudahan niya ito. Hindi dahil sa biglaan lang ang naging kasal nila ay pagdududahan niya ito. Alam ni Hailey sa sarili na hindi siya naging mabuting asawa kay Alessandro. Ni hindi niya nagampanan ng pagiging asawa niya kay Alessandro sa nakalipas na 5 buwan. Naging suwail at mapilit lang siya sa isang bagay na hindi pinapayagan ni Alessandro. Nagawa rin ni Hailey na tumakas sa hating gabi upang magpunta sa kaibigan niyang si Marian. Kaya mula noon ay palagi na siyang pinagbibigyan ni Alessandro na lumabas kasama ang 2 lalaking sina Andrik at Bob. Hailey, tara! 5th month sa rinyo na ngayon ni Alice at birthday na din ni Alice ngayon. Nakangising bungad sa kanya ni Bob. Kumunot naman ang noo niya dahil doon. Hindi niya alam na kaarawan pala ngayon ng asawa niya. Kasabay pa yun ang mansari nila. Pwede bang tulungan mo ako, Bob? Nag-aalang ang tanong niya para makaisip ng isang ideya. Tatakas ka na naman. Nako, wag na, Hailey. Napanguso si Hailey sa tinura ni Bob. Tuwing hihingi kasi siya ng tulong ay palaging tungkol yun sa hindi magugustuhan ni Alessandro. What's up, everyone? Nabuhayan ng loob si Hailey nang marinig ang boses ni Andrik. Agad niyang tinakbo ang pagitan nila ni Andrik at nang makalapit siya ay agad niya itong niyakap sa kamay. Yo, Hailey! Natutuwang bati ni Andrik sa kanya. Napangiti din naman siya dahil alam niyang mapapapayag niya ito. Andrik, you're my best friend, right? Nakangiting tanong niya dito. May favor sana ako. Don't worry. This time alam kong gugustuhin ng asawa kong gagawin ko. Nakangiting dagdag niya. Kumunot naman ang noo ni Andrik at nagtataka siya nitong tiningnan. Ano na naman yan? Hep! Bob, huwag ka muna nga angal. Padabog na lang na lumakad pababa ng hagdan si Bob dahil sa sinabing yun ni Andrik. Nang maiwan na lang silang dalawa ay agad niyang hinila si Andrik papunta sa balkonahe kung saan natatanaw ang gazebo sa likod ng bahay. Alice, okay ka lang? You look pale, dude. Nag-aalala lang po na ni Bob kay Alessandro na ngayon ay busy sa kanyang laptop.
How was my wife doing? Did she like what I gave to her? Pag-iiba ng usapan ni Alessandro. Tumangulang si Bob kahit na hindi siya sigurado kung nagustuhan nga ba yun ni Hailey. Dude, you should take some meds or rest. Namumutla ka na oh. Inilingan lang siya ni Alessandro, saka inalis ang suot na salamin. I know she doesn't like my gift. She didn't even wear any of it. Nakangisi pero halata ang lungkot at hinanakit sa mukha nito. Let's go. My wife is waiting for me. Bumuntong hininga na lamang si Bob dahil sa umaasa na naman ng kaibigan niya. Tuwing uuwi siya ay yun lagi ang binabanggit niya. Kahit ang totoo ay walang asawa ang naghihintay sa kanya sa labas o kahit sa sala lang ng bahay. Sana lang ay hindi na gumawa pa ng kung ano si Hailey. Iyon ang tanging iniisip ni Bob habang nasa biyahe sila pauwi ng mansyon. Damn! Ang ganda, Hailey! Namamanghang puri ni Andrik sa ginawa nilang disenyo sa gazebo. May nakapalibot ditong Christmas light at iilang mga lobo ang nakalutang sa bawat side ng gazebo. Ito ang pinaplano ni Hailey, ang sorpresahin ng asawa niya. Ipinagluto niya rin ito. O siya, halika na! I'm sure na paparating na yon. Nakangiting aya ni Hailey kay Andrik na hindi pa din maalis ang tingin sa gazebo. Teka, sagutin ko lang to. Paalam bigla ni Andrik nang tumunog ang cellphone nito. Nandito na pala kayo. Pareho silang nagulat nang akmang papasok pa lamang si Hailey sa kusina ay palabas naman si Alessandro. Where did you go? Nagtatakang tanong sa kanya ng asawa niya. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa, hanggang sa bumalik sa mata niya ang tingin. I'm asking you, where did you go? It's already 10 in the evening. Napausod si Hailey nang bahagyang tumaas ang boses ni Alessandro. Kumain ka na ba? Nagluto ako para sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi ako umalis ng bahay. Kahit kinakabahan ay nagawa niya pang hawakan ng kamay ni Alessandro at hinila ito sa kusina. Nandoon ang mga pagkain kaluluto lang at mainit pa. Niluto ko yung ginataang gulay na sinabi ni Andrik na paborito mo. Nagluto din ako ng kare-kare at sinigang. Hindi siya mapakali habang binubuksan ng pagkakatakip ng mga ulam na niluto niya. Nakatitig lang sa kanya si Alessandro habang ginagawa niya yun. Halika, kumain ka na. Para sa'yo lahat ng to. Pinaghila niya pa ito ng upuan at pinagsandok ng pagkain. What do you want, Sam? Did you do something wrong? Mabilis na umiling si Hailey sa tanong na yon ni Alessandro. Totoo naman kasi na wala itong ginawang mali ngayong araw. Alright, then why did you cook for me? Bago pa may masabing muli sa kanya si Alessandro, ay agad na niya itong sinubuan ng kanin at ulam. Kumain ka na nga lang dyan. Bilisan mo and I want to show you something. Bago niya iniwan ng asawa ay nginitian niya muna ito. Sa kabilang banda naman, si Bob at Andrik ay seryosong nag-uusap sa may swimming pool. You sure? Hailey won't do anything bad? Hindi pa din kumbinsido si Bob sa ikinwento ni Andrik. Ihanda mo mga tao mo, Drake. Sigurado kung susugod ngayon ng mga Morales. Base sa sinabi ng spy natin sa grupo nila. Seryoso lang na tumango si Andrik. Kung titingnan ng dalawa ay hindi mo maiisip na sila ito dahil napakaseryoso at wala na ang dating mga makukulit at mapang-asar. I will. Hayaan na lang muna natin sina Hailey at Alice na maging masaya ngayon. Huwag ka mag-alala. Alam ko at kasama ako sa nagplano tungkol sa sorpresa ni Hailey para kay Alice. Sa huli ay tinunguan na lamang siya ni Bob bago magpaalam na ihahanda na niya ang mga tauhan niya. You're wearing the necklace and bracelet I gave to you? Hindi makapaniwalang po na ni Alessandro kay Hailey nang makita niya ito pababa ng hagdan. Ngumiti lang si Hailey at nang tuluyan ng makababa ay nilapitan siya agad ni Alessandro. Can you cover your eyes for a while? My husband? Hindi alam ni Hailey kung matatawa ba ito o hindi dahil sa reaksyong ipinakita sa kanya ni Alessandro. Shit, baby. Don't you ever try to wake me up. This dream seems so real. Tuluyan nang natawa si Hailey dahil sa inakto ng kanyang asawa. Para na kasi itong bata sa ginagawa niya. Nang matakpan na niya ng panyo ang mga mata ni Alessandro, ay tinulungan na niya itong maglakad palabas ng bahay nila at pumunta sa gazebo. Napakaganda ng pagkakaayos nila dito. Kaya natutuwa siya na naging ganoon ang kinalabasan nun. Say that you love me, Alice. Mahinang bulong ni Hailey kay Alessandro.
You don't need to say that, baby. Sasabihin ko naman talaga yan kahit araw-araw pa. Nangilid ang luha niya nang marinig ang pagod sa boses ni Alessandro. Siguro'y malaki ang naging pagkakamali niya dahil sa mga pinapakitang ugali niya sa asawa. I love you, Sam Hailey. Since the day I met you. I promise, wife, I won't be too harsh to you anymore. Dahan-dahan ang inalis ni Hailey ang pagkakatakip ng panyo sa mga mata ni Alessandro. Happy 5th monthsary sa atin bilang mag-asawa. And happy birthday. I'm sorry, Alice. Promise, I won't be stubborn anymore. Susunod na ako sa gusto mo at maniniwala na ako sa'yo. Mahal din kita. Mahal na mahal kita. Hindi niya sigurado kung narinig ba yun ng malinaw ni Alessandro kaya inulit pa niya yun bago niya maramdaman ang mainit at sabik na yakap sa kanya ng asawa niya. Damn, mahal na mahal kita, wife. Sobra. Please stay by my side. Tumango-tango siya at niyakap palalo si Alessandro. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na tumagal ang kanilang yakapan. Iyon din ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang masayang-masaya si Alessandro. Animoy nawala lahat ng pagod ng asawa niya dahil sa sorpresang ipinakita niya. So you two prepared this? The whole day? Kaya ba sinabi ni Bob na ayaw mong gumala ngayon? Nasa duyan sila ngayon at doon nakahiga. Nilagay nila yon kanina at itinali din sa gazebo. Hindi gaano kalaki ang duyan ngunit kumasya pa silang dalawa dahil nakahiga mismo si Hailey sa katawan ni Alessandro. Oo, si Bob kasi ayaw akong paniwalaan eh. Akala kasi tatakasan ko ulit sila. Sumbong niya habang pinaglalaruan ng singsing sa daliri ni Alessandro. Thank you, baby. I'll protect you at all cost. Sana pagkatiwalaan mo ko lalo. Promise, I won't let you down. Never. Pakiramdam niya'y hinihili siya sa gaan at lambing ng boses ni Alessandro. Si Papa hindi ba? Siyang may kasalanan nito. I know now, Alice. Naramdaman niya ang magaang kamay ni Alessandro na humaplos sa kanyang buhok. Yeah, why do you know, wife? Tanong ni Alessandro. I've been eavesdropping when you and Drake and Bob are talking about what really happens and why you guys are protecting me. Nung isang linggo niya lang yun narinig, sapat na yun na ebidensya at katunayan na walang ginawang anomalya si Alessandro at tanging ang ama lang niya ang may pakana ng lahat ng yun. Parating na sila, Sam. They will try to ruin us. Mahina ngunit rinig ang pangamba sa boses ni Alessandro nang sabihin nito yun. Maging siya ay nangangamba sa mga pwedeng mangyari sa kanila. Alauna na mapatingin si Hailey sa kanyang relo. 2 oras din palang pinanood nila ang stars sa itaas. Napangiti siya sa isiping hindi man lang nila namalaya ng oras. Alice, andito na sila. Agad silang sabay na napatayo nang sumulpot bigla sa harapan nila ang humihingal na si Andrick. May hawak itong baril sa magkabilang kamay. No using of any weapons for the meantime. We should talk to my wife's father first. Kahit kita ang pagtataka sa mga mata ni Andrick ay tumungo pa rin ito at nagpaalam na aalis na. I love you. And I always do, Sam Hailey Miller, Brambilya. Huminga siya ng malalim at sumabay sa paglalakad ni Alessandro. Brambilya! We meet again! Pagkarating pa lang nila sa kanilang sala ay bumungad agad sa kanila ang mga kalalakihang sa tingin ni Hailey ay mga tauhan ito ng mga Morales at ng ama niya. Anak! Ang ama niya na ngayon ay nakangiti pero may emosyon na parang nagsasabing umalis na lang sila. Daddy! Seryosong balik na tawag niya sa ama niya. Patawad. Patawarin mo ako, anak, kung nagawa ko to. Patawarin mo ako. Agad na namilipit sa sakit ang ama niya nang pukpukin nito ng baril sa tiyan ni Nikolay. Napasigaw din si Hailey dahil doon. Akma pa sana niyang pupuntahan ang ama niya ngunit agad siyang niyakap ni Alessandro mula sa likod niya. Please, not now, baby. Bulong ni Alessandro sa kanyang tenga. Hailey, sama ka na sa amin. Your father signed the agreement na sa akin kay kakasal at magfa-file lang kayo ng divorce paper. Ang dali lang nun, Hailey. Alice. May habang nasambit ni Nikolay sa kanila. No one owns my body except me. Nikolay, why are you doing this? Nagtataka at naiinis niyang tanong dito. For you? Mahal kita, Hailey. Gusto kitang kunin sa ama mong desperado dahil sa kayamanan. Hailey, we both deserve each other naman eh.
So why don't you choose me instead of having a relationship with someone we didn't know? Nanunuyang tiningnan ni Nikolay si Alessandro na nakakuyom ang kamao. Talaga? Can you fulfill all my needs and wants? Kuryosong kunwaring tanong ni Hailey, ngunit iba ata ang tama nun kay Alessandro dahil bigla na lamang humigpit ang pagkakahawak nito sa magkasiklop nilang mga kamay. I can. Agad niya itong pinutol at ngumiti ng malawak. Will you stop taking drugs? Using cigarettes and being an addict to woman's body? Hindi mo kaya, hindi ba? Nangaasar na tumawa siya nang makitang kumuyom ang mga kamao nito. Hindi ba dapat ay matagal ka nang nakakulong? Kayo ng ama mo? Dagdag pa niya na mas lalong nagpakuyom ng kamao nilang mag-ama. Muli namang naramdaman ni Hailey ang paghigpit ng magkahawak na kamay nila ni Alessandro. Sinulyapan niya ito at nakitang nakangisi lang ito. Mr. Morales, my men are coming. Not only them, sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo hahayaang makalaya pa. Napatitig si Hailey kay Alessandro habang nagsasalita. Everything's aren't done before, but this time, it will end and be done here. Nang matapos sambitin ni Alessandro ang mga katagang yon ay saka na dumating ang mga pulis na alam nilang mapagkakatiwalaan dahil ang mga head na mga nandun ay kaibigan niya rin. Narinig niyang nagsisisigaw si Nikolay hanggang sa maiksakay ito sa police car. Daddy, tayo na po dyan. Naiiyak siyang makitang umiiyak din ang ama niya. Patawad anak, I failed to protect you. You have Alessandro now in your side. Please anak, be careful and always take medicine when you're not feeling better. Although, alam kong nandito na si Alessandro to take care of you and stay by your side. Mahal kita anak, hindi ko pinagsisisiyahan na mabuhay ka sa mundong to kahit na minsang humadlang sa atin ang puso mo. Tumango siya at niyakap na mahigpit ang ama niya. Mahal din po kita pa. I'm really sorry. Hinaplos lang ng kanyang ama ang buhok nito bago nagpapasyahang aalis na upang magbigay ng testimonya para sa mga nangyari. He'll be fine soon, right? Mahina ng tanong kay Alessandro nang lapitan siya nito at niyakap mula sa likod. Of course, my father's strong. He can fight and go through all of this. Proud na sambit niya. Laking pasalamat niya na walang nangyaring sakitan sa pagitan ng mga taong naroon. Kung hindi ay hindi niya maaatim na may isang mabaril o masaktan dahil lang sa isang maling desisyon. Hindi man inaasahan ang pagkikita nila, ngunit nanatili pa ding matatag si Alessandro upang masundan at maprotektahan si Hailey. Things were hard, pero para sa kanya ay piece lang ito ng isang papel na kailangan ng palitan at muling mag-umpisa sa una. Lahat ay may paraan kung gusto at kung ayaw ay marami ang dahilan at desisyong hindi dapat nangyayari. Katulad na lang ng hindi niya paniniwala sa kanyang asawa na matagal niya ng stalker. Obsession ika nga ang tawag doon, ngunit pinatunayan ni Alessandro na hindi lahat ng stalker ay obsess at hanggang doon lang yon. Bagkus ay pinatunayan niyang ang obsession ay pansamantala lamang, ngunit kung mahal mo ay kakayanin mong gawin at isakripisyo ang lahat. Makuha lang ang nararapat. Alessandro and Hailey mix another and new memories with their future family. Masaya si Alessandro na sa kabila ng lahat ng nangyari ay naroon pa rin si Hailey upang tanggapin siya at muling iparamdam kung ano ba ang tunay na pag-ibig. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. At kung nagustuhan niyo ang storyang ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates.